Maaga nga pala akong nagising. Nagpalit lang ako ng damit tapos naghilamos. Lumabas na rin ako. Eto na, mag-i-intro muna ako. Ako nga pala si Makoy, OFW dito sa Taiwan. Maraming binubuong pangarap. Tara, samahan nyo ko at magpapapawis. Sumakay na nga pala ako sa elevator dito sa dorm namin. Parang tamad na tamad pa ako niyan pero okay lang, minsan lang naman. Yan, chinek ko na nga yung bike na gagamitin ko kung okay ba. Ito nga yung mga kasama ko. At yan, lumabas na nga ako ng dorm, hintayin ko lang yung kasama ko. At ito na nga, nagpapadyak na kami. At inabot pa nga kami ng mahabang stoplight. Yan, naka-red light. So, papunta kami ngayon sa Nanliao. Nag-uusap kami dyan kung ilang oras ba namin papadyakin yung Nanliao. Kung sabi ko naman mabilis lang yan kasi wala tayong kasamang babae. Medyo maaliwalas na yung mukha ko dyan kumpara kanina nung gumising ako. Dito nga pala sa Taiwan, napakaraming stoplight. At yan, nandito ko na kami ngayon sa may university. At dito nga ay medyo bumilis na ang takbo namin. At yung isa kong kasama ay pinaspasan niya na. Hindi ko na siya mahabol kasi medyo mabilis siya. Malakas ang hangin nga pala dito sa dinadaanan namin, expressway kasi. At nakarating na nga kami dito sa Nanliao. Medyo maganda dito, kaya lang makulimlim yung panahon. Dito nga pala sa Taiwan, napakadaming bike spot na pwede nyong puntahan. Pwede rin kayong umarkila ng bisikleta kung wala kayong bike. Medyo makulimlim nga pala yung panahon, parang uulan kasi may bagyo nga. Sabi ng kasama ko, uuwi daw kami agad kasi may medical pa siya mamaya. Ngayon ko, konti pa lang yung nagbabike dito pero mamaya marami na to. Ilang beses na rin kasi ako nakapunta dito pero ang sarap-sarap balikan kasi maganda nga yung lugar tsaka mahangin. Ngayon wrong timing lang kasi hindi maganda yung ulap. Sabi ko sa kasama ko, magpaikot-ikot muna tayo dito, try natin. Parang tayo napaikot-ikot lang din ng taong mahal natin noon. At yan, umikot-ikot na nga kami. Napakasarap talagang magbike dito, lalo na kung mag-isa ka lang or may kasama ka. Kasi ako, iba talaga ang pakiramdam ko pag sumasakay ako sa bisikleta. Nawawala yung stress ko at yung mga iniisip ko. Kayo ba, pag sumasakay ba kayo ng bisikleta, ganun din ba? I-comment nyo naman. At yan, sabi ko sa kasama ko, pahinga muna tayo. Medyo mahaba yung ating pinadyakan. Para nga akong tanga dyan kung ano-anong pinagagagawa ko. Nababaliw na ata ako at parang ngayon lang ako nakalabas. Kaya nyo ba yan? Yo, what's up? At yan, sabi ng kasama ko, parang may nasira daw sa bike niya at chinecheck niya. Sabi ko, yung bike mo hindi masisira, yung relasyon ang nasisira. Sa Pinas. At ang saya-saya nga namin sa part na yan. Nguya pa ako ng nguya. Masarap kasi yung bubblegum na kinakain ko. Gusto nyo ba? At yan, kung gusto nyo nga palang pumunta dito, agahan nyo lang ng pagpunta kasi pagkahapon na medyo mainit. Samahan nyo na rin ng konting lakas at energy para hindi kayo agad mapagod. Parang parehas lang ata yon, energy at lakas. In English lang. Bahala kayo dyan. Intindihin nyo na lang mga pinagsasasabi ko. At ayan, nagpahinga na nga kami at tatambay muna kami dito sa gilid kasi napakaganda ng tanawin doon sa may dagat. Minsan din kasi gumala din kayo, wag puro trabaho. Lumanghap ng sariwang hangin at mag-isip-isip kung ano ba talaga ang plano nyo sa buhay nyo. Teka, ako ba? May plano na nga ba ako sa buhay ko? At yan, hindi na ako mapakalin yan. Pupuntahan ko na ulit yung camera kasi wala namang kasing ibang magkakamera sa amin kundi ako lang. Naglalakad na nga ako papunta dyan at i-check ko kung ano na bang status ng buhay namin sa kamerang iyan. Camera talaga, at kung ano man yung nakita nyo dyan, huwag nyo na lang pansinin. Fake lang yun.
At yan, babalik na naman ako doon at may naiisip na naman ako. Sasakay na naman ako ng bisikleta dyan at iikot na naman kasi busy yung isa kong kasama sa pag-upload ng My Day niya. Wala na akong ginawa dyan kundi magpaikot-ikot ng bisikleta. Kaya siguro ganito rin ang nangyayari sa relasyon ko. Yung mga nagdaan, pinaikot-ikot lang kasi mahilig din ako magpaikot-ikot lang. At medyo nakaramdam na nga ako ng pagod dyan kaya bababa na muna ako sa bisikleta kasi alam niyo na medyo mataba na tayo. Madali na tayong hingalin. So at yan, babalik na naman ako sa ating camera para tingnan ulit ang buhay at status natin dyan sa likod ng kamerang iyan. At yan, i-check na natin kung ilang minuto na ba tayo nagbibisikleta. Yan, 49 minutes na pala. Ang tagal na rin. Sa 49 minutes na iyan, medyo marami na rin tayong naipawis niyan at natanggal na taba sa ating katawan. Napakaganda talaga dito. Pwede kayong magsama dito ng mga loved ones nyo. Yun ay kung meron man kayo. Kung wala naman, okay lang namang mag-isa kayong pumunta dito. Mas feel nyo yung moment. Pero mas feel nyo yung moment kung meron kayong kasama. Kasi kami, masaya na kaming ang kasama namin is bisikleta lang tsaka ang tropa. Ngayon, dadalawa lang kasi kami. Yung iba kasi may pasok. Tapos yung iba naman hindi namin nasabihan kasi maaga nga kaming umalis, maaga kaming gumising. Yung iba kasi tanghali na silang gumising kaya hindi rin namin sila mayaya. Totoo naman yung kasabihan na pag plinano, hindi natutuloy at ang natutuloy yung mga plinano. Ay, yung mga hindi plinano. Ano ba yan? Ang gulo-gulo ko na. Sorry naman kasi magulo din ang isip ko ngayon. At ayan, pauwi na nga kami yan. Nag-start na kami ng bike ulit kasi nga may medical yung isa kong kasama. Ako na naman yung pinauna niya kasi mahangin daw. Sa likod ko lang daw siya. Mapapagod daw siya agad. At yan, salamat nga pala sa mga nanonood na umabot hanggang dulo sa bidyong ito. At sana magkita-kita ulit tayo sa aking next vlog na wala namang kabuluhan at about lang sa story ko dito sa Taiwan. At salamat nga pala sa panonood. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan mag-like and share ng ating mga videos para sa mga susunod na i-upload natin lagi kayong updated. Hanggang dito na lang ang video ko nga pala. At sa susunod na lang ulit, nakarating na kami at ngayon 2 hours kami ng bisikleta.